At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at ito na nga po sa episode 29 natin para kay One Punch Man Season 3 manga series natin. At ayan, bago tayo magsimula, ay kung bago ka pa lang din sa channel natin, ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin ay ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun na naman po at ulit, ay huwag na nga natin patagalin pa. Simulan na natin yan at kahapon nga, dito tayo natapos sa pagsugod na ng Team Saitama natin. At ito nga si Saitama, nasa loob na siya ng manhole without knowing na papunta na siya dun sa base o sa may Monster Association. At now, ang continuation niyan is dito naman na balik na rito sa may gate na to dahil dumating na nga dyan itong mga heroes natin at pinasok na nga nila ngayon itong bakuran papunta dyan sa may ZCT. At now, ay ito nga sabi nga ni Child Emperor, sa wakas nandito na tayo at ito ngayon pasok na sila dyan sa loob ng ZCT at ito nga talagang abandonado na itong lugar na to. At ayan, habang lalakad sila pinagmamasdan nila maigi itong paligid. At eto ngayon, biglang tanong ni Emperor, nasaan na raw si King kasi biglang nawala. At eto ngayon, sabi nga ni Gearspur na umalis si King. At ang sabi ni King dito kay Gearspur na pupunta na siya ng maaga dun sa kanyang pwesto. Pero siguraduhin nila na i-infiltrate nga nila yung Master Association sa scheduled na oras. At eto ngayon, napapaisip. Etong si Child Emperor, sabi niya nga sa loob-loob niya na hindi niya akalain na mas malaya pala kumilos etong si King kaysa sa inaasahan niya. So kumbaga, parang mahirap kontrolin ito si King kasi kumikilo siya base sa kung ano man yung gusto niyang gawin. At eto nga ngayon, sabi ni One Shatter, mabilis siya kumilos, parang ganoon yata talaga siya eh. Pero eto, si Mizuki nanghihinayang siya. Sabi niya nga dyan, sayang, akala niya pa naman makikita niya kung paano lumaban si King ng harapan. But then, eto nga, nalungkot si Child Emperor. Sabi niya nga dyan, bakit hindi sinabi sa kanya ni King nang sa personal? Ina-underestimate daw ba siya ni King kasi bata lang siya? At eto ngayon, biglang sabi dito ng parang halamang tao na nga na to na mukhang meron siyang sariling paraan kung paano niya gagawin yung mga bagay-bagay ganyan. At eto ngayon, sabi ni One Shatter tuloy ni Needle Star na okay lang yan, sige pabayaan na nila si King kasi sigurado naman siya na gagawin ng mahusay ni King yung kanyang trabaho. But then, ay eto nga biglang salita na etong si Zombie Man, sabi niya nga dyan, pero ang importante sa lahat, pagmasdan nyo yun, nasa may harapan, sabi niya ganyan. At eto ngayon, dun sa harapan nila may nagsisila base na mayroong nagkikumpulan. At eto ngayon, datingan na nga dyan itong mga halimaw. So yun, kung saan-saan dumalabas o saan-saan dumarating dyan itong mga halimaw. At eto ngayon, biglang sabi nila dyan, naku, mukhang may pa-welcome party pa itong mga halimaw na to. Pero ang angas nito ng mga S-class natin, pinagmamasdan nila habang lumalabas dyan itong mga halimaw. At eto ngayon, ay biglang sabi ni Darkshine, aba talaga naman, hindi sila maubos mas dumadami pa sila, sabi ng ganyan, sulputan sila ng sulputan. Pero etong si ay biglang binubulangan etong si Atomic Samurai. Sabi niya nga dyan, Master, hindi lang sa may harapan yung mga halimaw, meron din sa likod, sabi niya ganyan, nararamdaman niya. At eto ngayon, sabi ni Atomic Samurai, actually hindi lang sa may likod yung mga halimaw, may nararamdaman din siya sa iba pang lugar. At eto ngayon, biglang sabi nito nung clown na naririnig niya o nararamdaman niya yung mga bawat paghinga ng mga halimaw sa bawat anggulo, napapaligiran sila, sabi ng ganyan. At then, ay eto nga ngayon, biglang may lumapag nga rito na isang parang basahan. So ito yung parang lumilipad-lipad dyan banda sa may ulunan ni Atomic Samurai. At eto ngayon, biglang sabi nga nila Child Emperor sa ni Tatsumaki, teka ano yun, basahan? At then, ito nga parang basahan na to, maya biglang may lumabas na dalawang kamay at ayun, bigla nang ginalaw itong kanyang daliri. At pagkatapos nga niya, boom, bigla na lang may lumapad dito ng tatlong pagkalaki-laki ng mga train. At pagkatapos nga nito, bigla nag-crash itong mga train na to dyan banda sa may likuran nila. So nagulat dyan ito sila Mizuki. At pagkatapos nga niya, bam, labasan rito itong mga halimaw. So grabe, parang ginawang service itong tren na nga to. At ang laman nga niya, mga puro halimaw. So kaya nga dahil dyan, eto nga, biglang dampot kaagad ni Mizuki itong si Sekingal. Sabi niya nga dyan, Coach Sekingal, dito ka sa likuran ko. At eto ngayon, sabi ni Sekingal, ay sabi rin ni Gyoro, hindi siya mandadaya pero eto, trap daw pala yan. At eto nga, inambush sila ng mga halimaw. So ito naman sabi nga ni Fedor dito, ba okay lang yan, ngayon mas madali lang itong kanilang trabaho, mas pinasimple pa. At dito nga biglang nilabas niya na itong kanyang pagkalaki-laki ng mga clothes. So nag-prepare na nga siya dito para labanan yung mga halimaw. At ito nga sa kabilang banda, si Taba kumain na, sabi niya nga dyan, nakaka-tense daw to, baka pumayat siya, sabi niya ganyan. So ayan na nga, nagulat at na-shock itong mga support team natin. So ito nga, sabi pa dito ni Fedor, eto na yung final
climax. So talaga naman nakakala mo talaga. But then, ito nga habang nagpe-prepare na dito, itong support team natin, ay dito naman sa kabilang banda, ay baling na nga itong si Tatsumaki dyan sa may harapan nila kasi yung parang basahan ay naging ganito na nga. Naging halimaw na siya at ito ngayon, labas na dyan. Itong halimaw na to, na ang pangalan niya, si Jagan. So dito salita na. Itong si Jagan, sabi niya nga dyan, akala niya, sinabi sa kanila ni Gyoro na ipapadala ng Hero Association yung kanilang full force. Pero, eto na raw ba yun? Wala na yan. Sabi niya ganyan, so binamaliit niya. Etong sila Tatsumaki. At, eto ngayon si Jagan, yung threat level niya, unknown. So, astig, para antindi ng halimaw na to. But then, pagkatapos nga niya, ay eto nga ngayon, bilang ni Child Emperor, yung mga halimaw na nandiyan nga sa paligid nila. Sabi niya nga dyan, nasa 80, 100, nasa 150 sila at mahigit pa kasi nga, sumusulpot pa yung iba eh. Pero biglang salita nga dito itong si Tatsumaki at sabi niya nga dyan na itapon na ni Child Emperor yan, laruan niya na yan kasi wala na raw punto na bilangin niya pa yung mga halimaw rito. At ito naman si Puri sabi niya nga dito, okay sige boys, yung mga walang parang confident sa mga skill ninyo, sige dito sa likuran ko, sabi niya ganyan. So talaga naman ng lalaki pa itong si Puri dyan. Pero ito nga biglang salita na itong si Jagan, sabi niya nga dyan, tama, walang punto para bilangin yung mga halimaw na yan. Dapat ang binibilang nyo ay yung mga kasalanan nyo, sabi ng ganyan. At eto ngayon, bigla niyang nilift na naman itong kanyang daliri at biglang yumanig dito ulit sa may paligid nga itong mga heroes natin. At eto nga, nagulat ngayon ulit dyan itong support team natin. At eto ngayon, parang bigla ngang may kung ano man na parang lumalabas dito sa may likuran nga nito ni Jagan dyan, banda sa lupa dyan. At pagkatapos nga nito, ay biglang yumayanig na itong dalawang napakalaking building na to. At pagkatapos nga niya, is boom! Dito, hinuhugot niya pala itong dalawang building lang nga na to gamit yung kanyang kapangyarihan. At pagkatapos nga niyan, ay eto nga ngayon lipad na dyan sa ere itong dalawang pagkalaki-laking building. At ayan, nagulat na nga rito itong mga support team natin. Pagkatapos nga niyan, ay eto nga, napasigaw na itong sila Sekingal. Sabi nga nila dyan, eto yung kanyang psychic power. Habang etong si Tatsumaki, pinagmamasdan lang, parang cool lang dito etong si Tatsumaki sa nakikita niya dito sa pinapamalas ng halimaw na si Jagan. At eto ngayon, paliwanag na ni Jagan na nakikita raw ba nila itong mga mata rito sa kanyang mga braso. Yan daw yung mata ng mga halimaw na pinatay nila. So yung mga mata ng mga halimaw na pinagpapatay ng mga heroes, ginagather pala yan ng mga halimaw. At eto, tuloy pa nga ni Jagan, dati mahina lang siya na psychic, pero nung inimplant ni Gyoro sa kanya itong mga mata na nga na to, ay mas lumakas siya. At dahil yan, kasi itong mga mata na to ay buhay pa nga rin daw yan. Yung mga will ng mga halimaw na pinatay nga ito ng mga heroes ay nandiyan pa rin sa mga mata. At dahil nga dyan yung kanilang will, dumadaloy na nga rin dito kay Jagan. At ibig sabihin niyan, lahat ng mga galit nila, ng mga revenge na gusto nilang gawin dyan sa mga hero, lahat yan na kay Jagan ngayon. At then ay pagkatapos nga yan, ay bilang sigaw na nga rito si Jagan. Sabi na nga dyan, ngayon pakinggan nyo yung mga iyak nila. At pagkatapos nga niyan, ay ito ngayon, biglang binagsak niya na nga itong dalawang malaking building dyan na sa mga heroes natin. At pagkatapos nga nito, is yan guys, so hanggang dito lang muna at si episode 29 natin. At so ayan na nga, nagsimula na yung ambush ng mga halimaw dyan sa heroes natin. Pero ayan, ay hintay-hintay nga lang guys, sa kasunod nito bubuksan ko lang muna yung ilaw ko. Hindi, joke lang. Parang biglang ang dilim sa background ko. Pero yun nga guys, ay hintay-hintay lang rito sa kasunod ni episode 29 natin. Ngayon din ay papalabas ko po yan. So yun lang naman. At ayan guys, ay ulit ay laging mag-ingat. God bless nyo lahat. At yun pala, maraming salamat sa panonood dito kay One Punch Man natin. So yun ay, huwag nyo kalimutan mag-give ng like. So yun lang naman. So God bless nyo lahat. Kita-kits tayo ulit.